Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Balanggiga sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubo sa bayan ng Balanggiga. Balanggiga. Sa pagkakataong ito, maayong buntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit ikasyam na pung kabanata, ang talata po ay 13. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At aming idinudulog ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Balanghiga sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Balanghiga nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubo sa bayan ng Balanghiga. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo, 15 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 3. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama,
aking dadakilain. Siya'y isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa pagkakataon pong ito, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang paksa na mula sa reklamo patungo sa papuri, ang awit ng tagumpay. Mga kapatid, isang katotohanan na kung ating aalalahanin sa mga nakaraang kabanata ng Exodo, ang maririnig natin sa mga Israelita ay puro takot, iyak, reklamo. Sinabi nila kay Moises, wala ba itong libingan sa Ehipto? Kaya mo kami dinala rito para mamatay? Ngunit pagdating sa kabanata 15, nagbago ang tunog ng kanilang mga labi. Ang iyak ng takot ay naging awit ng tagumpay. Ang reklamo ay naging samba. Napakasarap umawit kapag tapos na ang labanan. Nakita mo na ang tagumpay. Sa pagkakataong ito, titignan po natin ang unang 3 talata ng awit na ito ni Moises at ng mga Israelita upang matutunan kung paano natin dapat purihin ang Diyos sa gitna ng ating sariling mga tagumpay sa buhay. Una, ang pagpupuri ay nararapat lamang sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Sinabi sa teksto, itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtangdak bilang tagumpay. Malinaw sa awit na ang tagumpay ay hindi kay Moises, hindi sa galing ng diskarte ng Israel, at hindi sa swerte. Ang tagumpay ay pag-aari at gawa ng Diyos. Siya ang nagpatabot sa mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat. Kapag nakalagpas ka na sa isang matinding krisis, kapag gumaling ka sa sakit, nakabayad sa utang, o nakapasa sa pagsusulit, kanino napupunta ang unang papuri? Sa sarili mo ba o sa Diyos? Huwag nating nakawin ng kalwalhatiang para sa ating manunubos. Ang bawat tagumpay natin ay hiram lamang. Siya ang dapat awitan dahil siya ang tunay na nagtagumpay para sa atin. Ikalawang punto, ang Diyos ay ating personal na lakas at kaligtasan. Pansinin ang pagbabago sa wika ng mga Israelita. Hindi na lang nila sinabing ang Diyos ng Israel, kundi si Yahweh, ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos. Ang teolohiya o kaalaman nila tungkol sa Diyos ay naging isang personal na karanasan. Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa Diyos ng iyong mga magulang, ng iyong pastor o ng iyong simbahan. Kailangan siya'y maging
iyong Diyos. Kapag dumaan ka sa sarili mong dagat na pula, doon mo mapatutunayan na siya ang iyong personal na lakas. Kung wala kang lakas ngayon, ay Yahweh ka kumuha. Dahil siya ang may bukal ng walang hanggang kapangyarihan. Ikatlo, ang Diyos natin ay isang mandirigma. Idineklara ng teksto, siya'y isang mandirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Sa kulturang hiram ng mga Israelita sa Ehipto, ang paraon ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigma at Diyos. Ngunit pinatunayan ng kasaysayan na ang mga karwahe ng paraon ay walang laban sa hininga at salita ng Diyos. Si Yahweh ang tunay na champion. Kung ang Diyos natin ay isang mandirigma, ibig sabihin, hindi tayo kailangang matakot sa mga laban ng buhay. Ang depresyon, ang takot sa hinaharap, ang mga taong bumabatikos sa iyo, ang lahat ng iyan ay may katapat na mandirigma. Hindi mo na kailangang makipag-away gamit ang sarili mong lakas o galit. Hayaan mong si Yahweh ang pumasok sa ring para sa iyo. Dahil kailanman ay hindi siya natalo sa laban. Ano ang awit na lumalabas sa iyong mga labi ngayon? Ikaw ba ay nasa yugto pa ng pagrereklamo o sa gitna ng disyerto? O handa ka na bang umawit dahil sa pananampalataya? Kung hindi mo pa nakikita ang buong solusyon sa iyong problema ngayon, maari ka nang magsimulang umawit. Bakit? Dahil alam natin na ang pangalan ng ating Diyos, siya si Yahweh, ang mandirigma, ang ating kaligtasan. Ang higit sa dakilang tagumpay ay nakita na natin sa krus ng Kalbaryo, kung saan tinalo ni Jesus ang kasalanan at kamatayan para sa atin. Palitan natin ang ating mga buntong hininga ng mga awit ng pagsamba. Dakilain natin ang Diyos ng ating mga magulang na siya ring Diyos natin ngayon at magpakailanman. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo at nais naming ideklara ikaw po ang tunay na matagumpay. Kami po'y nagpasalamat sapagkat aming nabatid ang katotohanan na wala ng pagrereklamo na marapat na marinig sa amin, kung hindi papuri at pasasalamat sa tagumpay na iyong ipinagkaloob. Kami po, Amay, patuloy na dumadalangin na kami kalooban mo ng karunungan upang tunay ang aming mamasdan ay hindi ang aming mga sariling kahinaan, hindi ang aming mga kakulangan, kundi ang katotohanan ng iyong kasapatan at ng iyong kapangyarihan. Inaangkin po namin, tataglay namin ang tagumpay at amin din itong ihahatid sa mga nangangailangan. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Yesukristo sa bayan ng Balangiga
sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng unawaan, pagpapatawaran, pagmamahalan, at pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Yesus sa Balangika. At ang aming dalangin, dumaloy ang Espiritu at tunay na lumikha ng altar para sa aming manunubos. Hayaan mong sa altar na ito'y mapapurihan, madakila, masamba, at makapaghandog ang bayan ng Balangika. Ang aming panalangin, dumaloy ang inyong Espiritu at kapangyarihan. At ito'y maranasan din ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amin din pong idinudulog sa iyo ang pag-unlad na maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo naman, ganap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America base in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero at mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sa pagbabahagi ng iyong salita sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila, dumaloy ang kapangyarihan at ang iyong Santong Espiritu. Habang aming idinudulog din sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government, we declare the fear of the Lord na siyang tunay na matagpuan sa puso ng aming mga tagapanguna. Amin din pong idinudulog sa iyo ang pagkilos mo sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat nilang pangangailangan para magtagumpay sila sa iyong pangalan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian. And we declare the fire of revival. Ganyan din sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo, Panginoon, ng mga bayang ito. Dumaloy ang kapangyarihan mo sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hiling namin ang apoy ng revival. Gayun din po ang kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet
fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.